Good day everyone, I am Denver Jason Rendon and for today's video, in this video, I'm gonna teach you, tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng binary to decimal, decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexagonal, and hexadecimal to binary. And yan yung pag-usapan natin in this video. So, samahan niyo ako. Tara! So first, binary into decimal. And before we convert binary to decimal, dapat alam muna natin yung power of two table para mas madali yung pag-convert natin ng binary into decimal. So, ano yung mga to? Yung mga power of two table. Ito yung mga 2 to the 0 power is equals to 1. 2 to the first power is equals to 2. 2 to the second power is equals to 4 and 2 to the third power is equals to 8. Wait, that's what pala. So, ito sila. 2 to the 0 power is equals to 0 kasi lahat ng nag-raise ng 0 is alam naman natin na is equals to lahat ng nag-raise ng 0 is equals to 1. Tapos 2 to the first power is equals to 2. 2 to the second power is equals to 4. 2 to the third power is equals to 8. 8 kasi nga 2 times 2 times 2 is equals to 8. Ganun po para sa makuha. So, let's muna natin. So, let's go for the example. Example natin is, so this is a binary number and i-convert natin siya into decimal. So, sulatan natin sa baba. Okay, then, natin 0. Yan, kita nyo ba? Tapos, ang gagawin natin is, magsisimula tayo dito sa pinakadulo hanggang dun sa pinakauna. Ganun po lang yung gagawin natin ha. Yan po, pa ganyan po lagi. So, susulat natin to. Power of 2 table ng pag ganun po. Magsisimula tayo dito sa 2 to the 0 power is equals to 1. So, 2 to the 0. Sulat natin, 2 to the 0 power. 2 to the first power, 2 to the second power, and 2 to the third power. So, kukunin na natin yung equivalent na ito. Kasi ba? And yung mga may zero po na number is tatanggalin na po natin dito sa i-course po na po natin kasi nga itong mga zero numbers na to is off number na siya. Meaning, wala na siyang value kaya tatanggalin na natin. Course na natin ganyan. Tapos, kunin na natin yung equivalent. And 1 times 2 to the third power is equals to 8. Tapos, ipatas lang natin dito sa 1 times 2 to the first power is equals to 2. So, ang gagawin natin is pag-aadin na lang natin itong dalawang numbers na to. So, 10 plus 2 is equals to, yeah, you're right, 10. So, ito na yung decimal lang. Na-convert na natin itong number na to into decimal. So, ang sagot nito is 10. Yan na. Nakuha na. So, let's proceed to decimal to binary. When you say decimal, it has a base of 10. And when you say binary naman, it has a base of 2. So, expect natin na meron tayong dalawa na character na lalabas. Yung 1 lang, tsaka 0. Yan lang yung dalawang yan. So, example natin. So, sa ating first example is ito, 35. And tapos, i-convert natin siya into binary. So, ang method na gagamitin natin dito is 35 can be written as 1, 2, times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16, times 2, 32, times 2, 64. Dito,
itong 64 na to is, tatanggalin natin siya kasi nga, exceeding na siya sa given natin na 35. So, tanggalin natin to. And itong 35 naman is can be written as, can be written as additional property is 32 plus 3. So, baba natin yung 32 dito. 32. And ito naman, 3 naman is can be written as additional property is 2 plus 1. So, itong mga may numbers na to is, yun lang yung mga lalagyan natin ng uno, ng 1. So, yung 32 na to, natin ng 1. So, itong learning na to is lagyan natin ng 1. Tapos, itong 2 tsaka 1. Tapos, itong lahat ng mga to, number na to is lalagyan natin na siya ng 0 na o nandiyan. So, ito na po yung na-convert natin ng decimal ito binary. Ito na po yung binary. So, let's proceed to decimal to octal. First ating example is ito, 1 to 8. Since yung octal is gumagamit siya ng base 8, doon po natin i-divide yung ating ito na to is doon natin i-divide dito sa ating given decimal numbers dito sa ating base 8. So, sulat natin yung given natin dito sa ating. So, ang gamitin natin para operation is division, quotient, tsaka remainders. So, let's proceed. Sulat natin yung 1 to 8 dito. So, ito na isusulat natin, i-divide na natin yung octal number na octal. Dahil nga base 8 yung octal, 8 yung divide po natin dito sa ating given decimal. So, 1 to 8 divide 8 is equals to 16. So, remainders natin is 0. Tuloy-tuloy lang po yung process natin, 16 divide ulit sa base natin na 8. So, 16 divide 8. So, 16 divide 8 is equals to 2. Remainders ulit natin is 0. So, same natin yung process natin dito. 2 divide 8. So, dahil hindi siya pwede is, so natin dito is 0. Tapos yung remainders natin is itong 2. So, ito na. Paano siya susulat? So, pag sulat mo to is dapat is pataas po siya. O ganyan po yung sulat ng number. So, ganun po dapat sulat. 200. Tapos yung ating base na 8, yung octal na base na 8 natin is 8. Yan po. So, ito na po siya. Tapos na po. Ito na po yung ating answer. So, let's proceed to the conversion of decimal to hexadecimal. So, for ating example is ito, 164. So, dahil ang hexadecimal ay gumagamit siya ng base 16, yung po yung i-divide natin dito sa ating given na decimal numbers. So, sunod natin. Same lang din yung process na ginawa natin kanina. So, sunod natin. 164. Divide lang natin sa base natin na 16. So, 164 divide 16 is equals to 10. So, remainders natin is 4. Same lang yung process natin. 10 divide 16. Hindi siya pwede. Lagyan natin ng 0. Tapos 10. Remainders natin is 10. So, yung 10 is equals to A po yan. So, ito na po. So, same lang din yung process natin kanina. Dahil tataas lang din yung pagsulat natin ng ating answer. So, sulat natin A, tapos itong 4. Tapos yung base natin na 16. So, ito na po siya. So, here's a second example. Second example natin is 171. So, i-convert mo natin ito into una natin gawin lagi is i-divide din natin dito sa ating base na 16. So, ganito naman natin. 16.
171 divide 16. 16 tapos 171 divide 16 is equals to 10. Tapos ang remittance natin is 11. So 10 with 16 is equals to 0. Tapos ang remittance natin is 10. Tapos dito naman, dahil 0 na to, mag-stop na po tayo dito. So ito, dito po. So yung 10 is equivalent to A. Tapos yung 11 naman is equivalent to B. So parang din yung gagawin natin. So babasahin natin to ng A tsaka B. So dahil mayroon siyang fractional, i-convertin natin yan. So gagamitin natin process is multiplication tapos ating product. Kukunin natin yung itong porsyento na 0.75 kasi divide din natin dun sa ating base na 16. So 0.75 divided by 16 is equals to 12.0. Dahil 0 nito, mag-start na po tayo dito sa ating mag-start na po tayo doon. Tapos itong 12 naman is equivalent into C. So ganito lang po siya natin babasahin to. Susulat na po natin dito A, B, tapos point yung ating fractional AB, point C, tapos yung base natin na 16. So ito na po yung ating sagot. So, we're back again guys. Sorry po kasi namatay po yung aking pang video sa school kanina. And tutuloy na po natin yung ating discussion. And in this topic, ito na po yung last. And this is the hexadecimal 2 binary. And here's our example here. A56, i-convert natin yan into binary. So, this is base 16 and gagamit tayo ng base 2. Gagawin na natin is sulat natin itong A, 5, tsaka 6. Hatiin lang natin ito ng hatiin lang natin yan. Tapos, gagawin natin is hexa siya kasi kaya gagamit tayo ng 4 na numbers po dito. Ito yung mga yun. Ito yung mga 1, 2, 4, tsaka 8. Yun lang. Save natin yung lalagay natin dito sa iba. 1, 2, 4, tsaka 8. Dito din. 1, 2, 4, tsaka 8. So, ang gagawin natin dito is, titingnan natin yung value ng, pag pinag-add natin is magiging 6. So, ano yung mga ito? Kita naman natin kaagad ng 4, tsaka 2. So, ang gagawin natin is, 0, 1, 1, tsaka, 0. Same lang din ito sa kabila, 5. Something like, pag pinag-add is magiging 5 siya. Ito siya, 5, 4, tsaka 1. So, 1, 0, 1, tsaka 0. So, let's proceed to the A. So, alam naman natin na A is equivalent to 10. So, hanapin natin yung pag pinag-add natin is magiging 10 dito sa numbers na to. So, ano yung mga to? Tsaka 2, 8, tsaka 2. So, ating susulat siya. 0, 1, 0, tsaka 1. So, ito na. Ito na ating binary number. So, yun po. Thank you.